Panginoon. Siguro ready na rin natin magtuturo, kanina pa excited eh. And introduce our speaker for today. Itong person na to talaga ng very dedicated, at the same time napakasipag nito. Kaya, kumbaga, nilulook up ko rin itong person na to. Siya po ay ang aming Sacrament Head, si Sister Charlene Diana Reyes. So, let's give God festival ng patuloy. Ayan, praise God po. Tayo po muna tayo lahat. Maaari po ba natin muling sambahin at purihin ang Panginoon? Awin po muna tayo sa Panginoon bago tayo mag-start. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Glorify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. You ngayon po ay day 19, tama po ba? Sa mga nakakompleto na po, or sa mga kakaunti pa lamang yung liban, day 19 na po natin. Amen? Sino na po yung mga nakakompleto dito? Ayan, praise God. Medyo madami-dami po. Ang from day 1 or night 1 ay narito sa lugar na ito. So before po tayo mag-start, meron po ako ditong cup. Kaya galing po ito sa likod, kinuha ko na. Hindi po ano lang po ito, ordinaryong cup lang po ito. So, mag-aas
siguro ako para sa ilan dito sa mga nasa harap na maglagay po kayo ng anything lang po, kahit piece of paper or huwag naman po mga di po kasya dito yung cellphone or hindi kasya dito yung mga alahas. So po mga alahas ha, baka po maiubing natin. Hindi, biro lang po. Sige po, pag dinapat ko po ito sa inyo, maglagay po kayo ng kahit mga balat ng candy or kung ano pong meron kayo dyan. Sige po, lagay po kayo. Hindi pa ka nangungulit ka dito, ha? Hindi ko po ito iuuwi. Kahit po ano. Ay, babalik ko po sa inyo mamaya. Sige lang lahat. Ba tayo pambayad dyan? Hindi lang tubig. Naku, mapupuno na. Sige po. Ay. Ayan, yung ilaw lang po maturi. Sa iba po, ay, medyo puno na po. Last na po siguro na Nancy. Ayan, meron. So, babalik po kayo mag-alala, babalik ko po sa inyo mamaya. So, ngayon po, nakikita po natin, merong mga, ano ba to? Snow bear, ano to? Menthol. May mga used tissue po ba ito? Used tissue, resibo, tapos meron pang light from our anniversary, keychain, Mentos. Meron po bang gusto gumamit pa nitong baso? Pag-inom po iinom po tayo. Meron pa po ba? Natay ko na rin daw. Iinumin po, gagamitin, contaminated na po siguro marami. Ay, yung isa pala mask. So, may gusto pa po bang gumamit nitong baso na to? Ibibigay ko po sa inyo, gagamitin niyo po. Kukuha kayo ng tubig, tapos iinuman niyo. Meron po ba? Wala, so wala po, no? Sige po, proceed tayo sa slide. Meron po sa slide na pictures. Ayan, so, nag-blink pa ba? Slide. Ay, ito pala nag-blink. So, ayan, nakikita niyo po, sa cooking utensils, sino dito po yung mga nagluluto or mahilig magluto? Siyempre, yung mga nanay at tatay natin. Alin po dyan sa dalawa yung gusto niyo gamitin? Siyempre, yung malinis. Para maging iba siguro yung nasa mga lulutuin natin ay adobo. With the side of, siguro may mudo or something na isang linggo na nasa hugasan. So, hindi po natin siya gagamitin, no? Ang preferred natin gamitin is yung nandun sa left. Tama po? Yung malinis. Next po. Ito siguro kung tayo ay hahainan ng ating favorite meal. Ano ba yung ulam natin mamaya, no? So, kung tayo po ay hahainan ng ating favorite meal, ano po ang gusto nyong gamitin na utensils? Ito po bang medyo, ano ba yung ulam nila? May nudo? Ganun mga mechado, ganun may mga sarsa, no? Ito pong nasa right or yung nasa left? Yung nasa left, syempre, hindi po tayo gagamit, ng something na madumi, something na may mga sebo. Parang po nakakawalang gana naman po siguro kung yun yung gagamitin natin, No one wants to use a dirty or unclean cup. Yung kanina po, wala na pong gusto kumuha nito para gamitin ulit or inuman, no? No one wants to fill this cup. And yung mga kanina pong kitchen utensils, mga pan, ang gusto po natin gamitin, of course, is yung malinis. Amen po. Kagaya po ng ating pag-uusapan sa gabing ito, ang title po or ang pamagat po ng ating pagpupulay-bulayan is God cannot use an impure vessel. Gaya po natin, ayaw po natin gamitin yung mga gamit na o yung may mga sebo, yung mga madumi, ganoon din po ang Panginoon. God cannot use an impure vessel. So ito po ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. So, i-define po muna natin ano po bang ibig sabihin ng impure. Kapag daw po impure, it means na it is mixed with foreign matter, combined, blended. So, contaminated po in short. May ibang may ibang element na nandun sa isang bagay. Amen po. And kapag sinabi naman pong impure in terms of characteristics or impure in terms of a person, ito po ay sinasabi nating morally wrong, especially in sexual matters, immoral, corrupt, sinful, dishonorable, unclean, improper, wicked.
Yan daw po yung mga salita na synonymous with the word impure. Impure means dishonorable, unclean, wicked. And kapag po sinabi naman nating vessel, usually po, ang una natin naiisip kapag vessel is yung mga malalaking ship. Amen? Pero dito po, sa ating pagbubulay-bulayan, vessel means the human person is symbolized as a vessel of God. This vessel is meant to contain God. So tayo po yun, we are meant to contain God. A human vessel is someone who is willing to be used by God for whatever purpose He has in mind. Tayo po ba ay willing magpagamit sa Panginoon? Amen. Sige, tanongin niyo po yung katabi niyo, willing ka ba magpagamit sa Panginoon? Ano pong sagot? Amen. Malakas na amen. Tayo pong lahat ay magpapagamit sa Panginoon. Amen. Yun po ang ating goal for the rest of this year. In 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21, ang sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin. In a large house, there are articles. Sorry po, NIV pala yung binabasa ko. Ito po sa New Living Translation po tayo. In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. So sa ibang translation po, yung some daw po is ginagamit for special purposes, and yung iba naman po for common use. In verse 21, if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Kung daw pong kinikip natin yung mga sarili natin, or rather yung mga utensils po in this verse, yun daw po ay gagamitin for special use. Itatabi po yan, hindi po yan gagamitin sa ordinary day lamang. Sabi po dito, your life will be clean and you will be ready for the Master to use you for every good work. Are we ready po ba na gamitin ng Panginoon for every good work? Amen. Pero alam niyo po, may problema eh. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Sabi po dito, if you keep yourself pure. Kung tayo po ay impure, kung tayo po ay contaminated, yung iniisip natin, yung sinasabi natin, yung ginagawa natin, God cannot use us. Yun po yung isang malaking problem, dito po sa ating binasa. Kasi sabi lang po dito, if you keep yourself pure. Paano po kapag impure? Paano po kaya kapag nakapag-isip ako ng masama sa aking kapwa, nakapagsabi ako ng masama sa aking kapwa, nasaktan ko ang aking kapwa? Dito po may tanong po tayo na sasagutin. Next slide po. How to be a pure and clean vessel for God. Paano daw po tayo magiging pure and clean vessel for God? Amen. Dalawang points lamang po ito. Una, flee from temptations and spiritual danger. Sa same context po na ating binasa in 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21, dun po sa verse 22, sabi po doon, run from anything that stimulates youthful lust. So, ang ibig po sabihin dito, run away pala. Run from anything. Flee. Kapag po sinabing flee, it means to run away. Amen po. And dito po, ang youthful lust po na pinapertain dito, it includes self-assertion, self-indulgence, selfish ambition, arrogance, all those things, yun po yung often kinakarakterize ng youthful lust. Yung parang, ako na lang ng ako na lang, ambition ko na lang, Lord, ito po yung gusto ko, Lord, ito po yung gusto kong marating, Lord, ito po yung gusto kong ma-achieve. Ang tanong, yan ba ang gusto ng Lord para sa ating buhay? Another tanong po, nakakalugod ba yan sa Panginoon? Amen? Minsan po, or madalas, marami po tayong gustong gawin, marami po tayong gustong i-achieve. Pero ang tanong po doon, nakakalugod ba yan sa Lord? Yan ba talaga ang nais ng Lord sa buhay mo? Amen po, Sabi po dito, sadly, some people never seem to grow up. Kasi ang thinking na lamang po is,
ito yung gusto ko, ito yung gusto kong ma-achieve, ito yung gusto kong marating. All Christians are commanded to flee from idolatry, from pride, from immorality, from the materialism, and the love of money. So lahat po yan youthful passion. All Christians daw po are commanded to run away from those things. Idolatry, pride, immorality, materialism, love of money. Ilan lamang po ito sa mga nabanggit dito, ano? In 1 John chapter 2 verses 16 to 17, next slide po. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Sabi po dito, lahat daw po ng mga physical pleasure natin, pansamantala lang po yan. Nag-e-enjoy ka sa ibang bagay, nag-e-enjoy ka sa mga bisyo, pansamantala lang daw yan. And lahat daw po ng yan, pride, yung pride, yung mga ninanais at ninanasa natin, hindi daw po yan galing sa Panginoon. Saan daw po galing? Sa mundo. Yan po ay mga makamundong bagay. And sabi po dyan in verse 17, this world is fading away along with everything that people crave. Ito po ay warning para sa atin. Ano ba ngayon yung iniisip natin? Ano ba ngayon yung sinasabi, ginagawa natin? Saan ba tayo ngayon patungo? Ito po ay warning ng Panginoon para sa atin. We need to come to God daily in true repentance, asking God to show us any unconfessed sin in our hearts that we may turn away from it. Araw-araw daw po tayong mag-repent. Araw-araw daw po nating saliksikin ang presensya ng Panginoon. Amen po. We have our daily devotion. Sino po mga nag-aahas? Sige, wag na po tayo magtaas ng kamay, ano? Meron po tayong quiet time every day. Doon po, saliksikin natin yung presence ng Panginoon. Magpasaliksik din po tayo, magpasiyasat din po tayo sa Panginoon. And ask God for any unconfessed sins. And alam niyo po, nabasa ko na dapat daw po maging specific tayo. We have to call it by name. Kung ano po yung sin na nagawa natin. And agree with God that it is wrong. Ano po? And decide in your heart that you will turn from it with the help of God. Amen po. Pangalanan mo, Lord, sorry kasi napag-isipan ko yung kapwa ko ng masama. Lord, sorry kasi nakapagmura ko. Lord, sorry kasi ito po yung mga nagawa ko. By name daw po natin sabihin sa Panginoon, Lord, ito po yung nagawa ko, ito po yung naisip ko, ito po yung nasabi ko. And we have to agree with God na mali po yung mga bagay na yun. Amen po. And ang pinaka-final decision po natin, ang bottom line po niyan, ang final decision natin is tatalikuran natin kung ano man po yung mga kasalanan na ginawa natin. Amen? Sabi nga po sa ating unang point is flee from temptations and spiritual danger. Amen po. Maraming ino-offer ang mundo na nakakatakot. Feeling po natin siguro kasi mula pleasing siya sa eyes, pleasing siya sa ears, especially yung mga music po, yung mga worldly music. Ang ganda ng beat, nakikisabay yung maraming kabataan, pero pag pinakinggan niyo po yung lyrics, nakakatakot. Marami pong channel ang kaaway para po pasukin yung isip natin, yung puso natin. And ito po, winawarningan po tayo ng Panginoon, we have to be very careful. Flee from temptations and worldly things. Amen po. Pangalawa, pursue the heart and will of God. Again, in 2 Timothy chapter 2, verse 22, ang kadugtong po nung binasa natin kanina, instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. So, to have a character that is useful
in the master hands, we need to be cleansed and we need to be purified. Amen po. Magpapalinis po tayo sa Panginoon. And magagawa lamang po natin yun by fleeing from those things that are displeasing in the eyes of the Lord. Kagaya po nung unang point po natin kanina, babalik pa rin po tayo doon. Tayo po ay magre-repent. Amen? And after po doon, only then we can pursue those things that are pleasing to God. Hindi po kasi tayo pwedeng nag-enjoy ako dito sa makamundong bagay, tapos pinupursu po natin yung gusto ng Panginoon. Diba? Hindi po natin pwedeng paglikuran ng dalawang master. Amen po. Doon lamang po tayo sa isa. So we have to repent from worldly things. Amen? And we will pursue God. Amen po. We will pursue the heart and will of God. In 1 John 1 verse 9, sabi po dito, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kagaya po kanina, di ba, sabi po natin, we have to name it one by one kung ano po yung nagawa natin. And alam niyo po, sabi nga po dito sa 1 John, God is faithful and just to forgive us. Amen. As long as tayo po ay magpapakatotoo din sa harap ng Panginoon. We will lay everything sa Panginoon. Kahit na po hindi natin sabihin, alam ng Panginoon kung ano yung iniisip natin, kung ano yung sasabihin, kahit sasabihin pa lamang, alam na po yan ng Panginoon. Ang gusto lang po ng Panginoon is, we have to accept na mali din po yung mga iniisip, ginagawa, or sinasabi natin. Amen. And sabi nga po dyan, God is faithful. Handang-handa po tayong patawarin ng Panginoon. Handang-handa po tayong linisin ng Panginoon. Amen? Palakpak po para sa Panginoon. And sabi po dito, hindi pwedeng tatanggalin lang natin yung mga makamundong bagay, no? Get rid of those worldly things, and of course, we have to replace it with other. Ano po yung i-replace natin? Of course, righteousness. Sabi po sa pangalawang point natin, pursue the heart and will of God. Amen po. Hindi naman po natin gusto na yung buhay natin ay maging vacuum lang, no? Natanggal nga natin yung mga maduduming bagay, pero wala tayong ni-replace. No? Something must fill the vacuum. And yung something po na yon is us pursuing the will of God. Doon po tayo sa kung anong gusto, sa kung anong nais ng Panginoon para sa ating buhay. And in conclusion po, meron po diyang picture na nakikita natin. Ito po ay about the story of a mother, a son, and a cup of coffee. So one day daw po, habang naglilinis yung nanay, nasa screen na po ba? Ayan, sorry, ayan, cup of coffee. Wala po kayo makikita, cup lang po talaga yun. Coffee lang po talaga yan, Ito po ay, again, story of a mother, son, and a cup of coffee. So one day, habang naglilinis daw po yung nanay, doon sa kwarto ng anak niya, nakita niya na ang dami-daming trash, ang dami-daming unnecessary things doon sa kwarto ng anak niya. So yung nanay, ang ginawa niya po, she thought of a way to show him the effect ng mga binabasa niya, ano ba yung magiging result niyan sa buhay ng bata, So the next day, habang sila daw po ay magkakasamang nagkakape sa kanilang dining area, nagpatulong yung nanay dun sa anak niya na to fill everyone's cup ng coffee. So, siguro, hinand-down yung nanay, anak, ito ilagay mo para dun sa ate mo, para dun sa kuya mo, para dun sa tatay mo. So, isa-isa daw pong nilagay yung son, yung cup of coffee dun sa tapat ng kanilang family member. So, when her son finally turned to take a cup to fill for himself, she handed him an unwashed one from the sink. So, siguro po gaya nung pero cup version po, Siguro imagine po natin cup ito. So, yun daw po yung ibinigay ng nanay dun sa anak niya. Sabi daw po ng anak, "But mother, it's filthy." Nagreklamo yung anak, "Ma, ano ba ito? Ang dumi naman. Paano ko naman ito iinuman? Paano ko naman ito magagamit?" Sabi po ng nanay niya, "Of course not, son. But since you don't seem to care what kind of stuff you put into your heart and mind, I didn't think you'd much care what you'd put into your stomach either." So sabi po ng nanay,
eh, wala ka mang paki sa kung ano nilalagay mo sa isip at puso mo eh. So siguro wala ka rin namang pakialam sa kung ano yung ilalagay mo sa stomach mo. So, ang bottom line po nito, nakuha nung anak niya yung message, no? And quickly, he went up to his room and gathered all his things and gumawa siya ng bonfire para sunugin lahat ng mga specific po na sinabi dito sa story na nabasa ko is pornographic materials. Siguro, ano yung kabataan yung anak niya, no? Lahat po ng mga bagay na unnecessary, ginawa niya, itinapon niya dun sa bonfire, sinunog niya. So, ganun din po tayo, ano po lesson dito? We are a cup. We are God's vessel. Amen po. Our heart is a vessel. Our mind is a vessel. Our life is a vessel. Kagaya po ng hindi natin kayang mag-pour ng water sa isang dirty cup, no? Kung tayo po ay cup, hindi din po tayo kayang punuan ng Panginoon. Hindi niya po tayo kayang gamitin. Hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon, no? You cannot be of any use for any good work. If we are impure, if we are unholy, if we are unclean. The devil knows all this. Alam po yan ang kaaway eh. So, ang ginagawa niya po, tinatry niya na i-penetrate yung heart and mind natin ng kung anong worldly na bagay. Amen po? He has managed to pollute much of the mass media. Pagbukas pa nga lang po natin ng Facebook, pagbukas pa lamang po natin ng cellphone natin, kabi-kabi lang, hindi kanakis-nakis na bagay yung nagpa-pop up, yung lumalabas. Amen po? Lahat po yan ay ways ng kaaway to distract us. He has invaded the music world. Yung mga pinapatulad po na sinabi ko kanina, enjoy tayong pakinggan yung certain things, yung certain music, yung certain beat. Pero if we will look into the lyrics of that specific song, nakakatakot po. So we have to be careful. It's a very corrupt world that we have stepped into. Every kind of evil imaginable is at your eye gate and ear gate, seeking entrance into your heart and mind. May mga pinapasok na po ba tayo? I pray na wala po tayong pinapapasok. Are you a vessel? Next slide po. Are you a vessel that God can use? Nawa po, ito po yung pagnilay-nilayan natin, ano? Are we a vessel that God can use? Amen. So, siguro po ngayon, no, let us review lahat po ng mga binabasa natin. Saan po natin ginugugol yung past times natin. Sino yung mga taong kasama-kasama natin palagi. And yung mga places na madalas natin pinupuntahan. Yung music na pinakikinggan natin. And we pray na mawala po ito sa ating buhay. Amen? Keep a careful watch at the gates of your heart and mind, and check every impure thought, every impure look, and every impure desire. Then you will be a vessel unto honor and a cup of blessing to everyone around you. Amen po. Aawit po tayo muli sa Panginoon. Amen. Yung awitin po na inawit natin kanina, Refiner's Fire. Ang ganda po nung nung verse, Lord, purify our hearts, tayo po tayong lahat. And sa last slide po, before we end, sabi po dito, let us flee from the spiritual danger in order to escape and pursue righteousness in order to attain the heart and will of God. Only then we can be a clean vessel that is fit for the Master's use. Nais po ba natin maging kagamit-gamit sa Panginoon? Isan pa po, nais po ba natin maging kagamit-gamit sa Panginoon? Amen. Malakas na amen po. Pero sabi po sa ating napag-aralan kanina, we have to repent and ask God to purify and cleanse us. As we sing this song, isa-isa po nating ibigay sa Panginoon, sabihin sa Panginoon, lahat po ng kasalanan na nagawa natin. And let us ask God to purify and cleanse our hearts. Amen. Hallelujah, Jesus.
the heart of God. Hallelujah, Jesus. Lord, make us purify our hearts, oh God. Lord, we are choosing you only, oh God. Panahon namin sa iyo, hallelujah, Panginoon, sa mga oras na ito ay buong puso mo kami nagpapakumbaba at lumalapit sa inyong harapan, O God. Hallelujah, Jesus. We are humbling ourselves, O God. We praise you, Jesus. We praise your holy name. We praise you, our Father. We praise you, Holy Spirit. Lord, we are humbling ourselves. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nasabi, sa aming mga naisip at nagawa, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa inyong harapan. Sorry, Lord, sa mga impure thoughts, unclean words, Panginoon, and unclean works. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na ito. Lord, sa mga oras na ito, purify our hearts. Lord, our prayer ay ma-align, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay ayon sa inyong kagustuhan, O God. Lord, make us a useful vessel, hindi sa mundong ito, Panginoon, kundi para sa inyo. Purify and cleanse us, Panginoon, so that we can be of good use sa inyong kingdom, O God. Nais namin, Panginoon, na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong ministeryo. But we acknowledge, O God, na hindi po ito mangyayari kung kami po ay may mga hidden sins pa sa mga oras na ito. Lord, ang nais lamang po namin for the rest of our lives is to serve you and to give glory to your name, O God. Nais lamang namin, Panginoon, na mabigyan ka ng kapurihan at maging kagamit-gamit sa inyong kingdom. Make us, Panginoon, your vessel. This is our desire. This is our prayer, O God.
Lord, dahil alam po namin that you are our faithful God at patuloy mo, Panginoon, sinasagot ang aming mga panalangin. And we know and we believe, Panginoon, na kami ngayon ay patuloy mong gagamitin all for your glory alone, Jesus. We thank you and we bring back all the glory, all the honor, and all the praises into your name. Ito po ang isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo pinagpala. Siyempre po namin ang aming
Father in heaven, we're thanking for reminding us very important is na magpalinis mo sa inyo, Panginoon. Lord, take your rightful throne in our hearts and let no other throne survive, O God. Lord, we offer our heart. Lord, palitan niyo po ang heart of stone with the heart of flesh. Magpagamit lang po kami sa inyo, magbalinis po kami sa inyo. We make sure that every day, that each day of our lives, O God, lahat po na aming gagawin na namin sasabihin, Lord, na nakakalugod lamang po sa inyo, Lord. Lord, salamat po Lord, sa buhay na yung ginamit tonight, Lord, sa buhay po Dayan Reyes, Lord. Salamat po Lord, sa mighty woman of God, Lord, na ginamit po na ito. Continue to bless her, exceedingly abundantly. Continue to prosper the works of her hands, Lord, in the favor of man, your favor of God. In our isa ng buhay na Lord. Lord, mag-spread po ang anointing sa mga tao, sa kanyang paligid po Lord. Blessing, Lord God, sa kanyang family, sa kabuuan ng Reyes family, Lord God, yung dumating po ito. And Lord God, sa lahat po ng nakidalot, ng lahat ng dumalo, Lord God, tonight, Lord, we release, Lord, the anointing, the righteousness, O God, Lord, the love for you, Lord, the love for the people, you know, the love for service, O God. Every day, Lord, we will continue to seek you with all our hearts, with all our minds, with all our strength, O Lord. And God, tinatasin po natin sa inyo this coming Sunday, our anointing service. Let your anointing flow in this place. Let there be signs, wonders, and miracles in this place. And we do not allow any works of the enemy to prosper sa gagawin niyo po sa lugar na ito. Kayo po magdala ng mga tao from the program, from the start to the very end, Lord. Feel free to move in our midst, O God, this coming Sunday. And also, sa Bible Month celebration, Lord, let this be a reminder to everyone, O God, of how true you are from the very start of the ages, O God, kung gaano kayo ka-faithful Panginoon mula sa Old Testament to the New Testament, Lord, and up until the very day, Lord. Continue, Lord, to instill in our hearts, Lord, the love for your word, O God. Continue to instill the zealousness, Lord, na aralin na yung setapay mo through this celebration. Also, Lord, sa darating na vision casting, Lord, let your presence and your anointing flow in this vision casting, O God. Continue, Lord, to reveal yourself to us, reveal your glory. Lord, let your glory upon glory, O God, upon glory, be revealed to us. Lord, we do not allow any works of the enemy. Lord, we only ask of you this, na lahat po na ang pinalangin tonight, Lord, will be victorious. We still display with your love, with your most precious blood, and everybody say amen.